Kasi hindi po napakapalang po natin, mga kapatid. Ano na kami, hindi po din tayo ng magsalita. Ating minamahal sa kapatid. Ating pahit lang po. Ating minamahal ang mga salat po. Roque, puri ng Diyos. Hallelujah. Sa iyo
nagturo siya sa buko. Nagtaka ang maraming nakakita sa kanila ang tanong. Saan niya nakuha ang nakakakita? Anong karunungan ito ang tinagalaw sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga kawalan? Hindi ba ito ang carpintero ang anak ng Maria at kapatid ng Diablo? Hindi, una sa Timon. Dito nakatira ang kanyang mga kapatid ko. At siya ayaw nilang kinalahan. Kaya sinabi niya ito sa kanila. Ang propeta ay kinagala na liban lamang mga kamatana at mga hindi siya nakagawa ng mga kawalan. Maliban sa pagpapama ng kanyang mga upang pagaling na ako. Nagtaka siya sapagkat hindi siya sabay-sabay. Mga kapit ang magpipalita ng akin. Praise the Lord, napakamulan ng Panginoon. Kung mapapasingin sa pinipalan ako, nakulat sa Panginoon. Yan, so, salamat po sa pagkakaunlak na aming anak na yung kapagbasa ng salita. Praise the Lord. Bago tayo mo po, ikiiging katabi nyo, at sabi mo kapatid, ako yung nakikiyak. Pinipalan tayo niyawa siya. Amen. Dahil gusto po sa presensya ng aking Panginoon. Mga sa po itong pagsama na sa itong ibang sinukulat po tayo, ay pamamalan ko po ang graphic picture of rejection o ang paglalarawan ng isang pagtanggi o pagtayaw. Alam niyo po sa aking buhay, isa sa pinakamasakit, kaya malapit ka sa tao o gusto mong malapit sa kanya, ay parang lang sa iyo na hindi kanya tanggap o ayaw niya sa iyo. Kaya kita po natin mapapakita sa mga nakaranas na niya na na-reject ka. Yung ramdam-ramdam mo na, alam ka ba natin dito, ang ginagawa ko dito? Di ba? Di ba? Bakit nakikikain dito? Di ba? Para bang yung bagay na yung mapapakita ng lahat ay nakaranas ng pag-ayaw ng tao sa atin. Amen? Kaya lang, iba na yung mga ng tao niya. Kung ayaw mo siya, hindi ayaw mo rin sa'yo. Pero ang Panginoon ay iba. Kahit ramdam niya na ayaw sa kanya, ay sinisika pa rin niya mga kapatid na iparating sa kanila na mahalaga sila sa Panginoon. Amen? Kaya sa mga tabi mo, hindi na ikaw nakaranas niya. Maski ang Panginoon Jesus ay inayawan din. Amen? Kaya nakikita po natin mga kapatid, kasi ang Panginoon dumating siya na surprise ang lahat. Nagulat ang lahat sapagkat sino ba itong dumating na ito sapagkat sinasabi na Christ came to be the Messiah and His people came was rejected. Sinasabi ng Panginoon na siya ang mula sa Ama. Siya ang Mesiyas, siya ang tagapagligtas na siguro ng Ama, pero hindi siya tanggap maski ng mga pastol ng unang panahon. Maski mga eskrima at pariseo ay hindi siya nakilala. Ewan po, kasi rin po ang tao na talagang malayo sa Diyos, kahit kaharap na niya ang Diyos, ay hindi pa rin niya makikilala. Ewan, na kahit nagsasalita na ang Diyos sa harapan niya, hindi pa rin niya tanggap ang mga mensahe at puro niya. Kaya naman Panginoon, mga kapatid, mga kapatid sa atin, this is a dramatic scene sapagkat nang ang Panginoon ay galing sa Genesaret, pumunta siya sa sarili niyang bayan. Alam mo kapag ikaw ay isang tao, mahal mo yung mga kabayan mo, isa na gusto niya katulad niyo po, tagapag-inig kayo. Isa ang inig niyo, maranasan nila ang nararanasan. Tama o mali? Maski yung mga kasambahin natin, gusto natin na lahat ng mga kasama natin sa pamilya makilala ang Diyos kung paano natin siya nakilala. Na maranasan nila ang kapayapaan, maranasan nila ang biyaya ng Diyos, ang kapalatagan at kagalakan, pero marami ay umahayaw. Amen? Kaya kita po natin mga kapatid, it was a custom and worship on the Sabbath day. Ito ay pangyayari noong time na araw ng Sabat o araw ng pamamahinga.
Nang ang Panginoon ay galing sa Jerusalem, pumunta siya mga kapatid doon sa kanyang sariling bayan sa Galilea. At doon ay mayroong chapel. At ang tawag po doon ay sinagoga. Alam niyo po yung maliliit na chapel o maliliit na grupo, ang tawag po doon ay sinagoga. At kada araw ng pamamahinga at pagsamba sa Diyos, may isang tumatayo doon para magbasa o isang preacher na tumatayo doon para magbasa at magpaliwanag ng salita ng Diyos. Nung siya dumating, nagkataon walang dumating na magbabasa. Kaya siya ay hinikayat ng kanyang mga kababayan na siya na ang tumayo at magbasa ng salita ng Diyos. Pero nung siya po mga kapatid ay magbasa ng salita ng Diyos, may kakaibang dumating sa pandinig at may kakaibang dumating sa mata o nahulog. Mapapalaman natin ang Panginoon. So ano sinasabi nila? The first thing was Jesus' dramatic reading from Prophet Isaiah. Ang binasa niya ay galing sa sulat o aklat ni Prophet Isaiah na nagsasabi doon na ngayong araw na ito ay naganap ang sinasabi ng Diyos na sumasa akin ang banal na Espiritu. Kita niyo po mga kapatid, doon pa lang sa pagbasa ng Panginoon ay saktong-sakto na itinapahayag na natupad sa araw na iyon ang nais gawin ng Diyos. Alam ko yun, na ipakilala siya at marinig nila na si Jesus nga ang isinugo ng Ama sapagkat sumasa Kanya ang banal na Espiritu. Kaya nakikita po natin mga kapatid, ano pong sinasabi po rito sa ating pinag-aaralan? Nang ang Panginoon ay magbasa ng salita ng Diyos, this message has authority and authority. Ang kanyang pagbabasa at mensahe niya ay may taglay na kapangyarihan at kapakanan. Kita niyo po ang Panginoon. Nung siya na magbasa nito, dahil siya ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, taglay ng salita ng Diyos ang kapangyarihan. Kaya nagulat yung mga tao, bakit? Maraming bumabasa doon para nakakaantok na. Maraming bumabasa ng salita ng Diyos, pero lahat ng tao walang nararamdamang kapangyarihan. Marami ang nagbabahagi sa kanila, pero bakit iba ito? Sa lahat ng nagbabahagi dito, ang kanyang mensahe ay nagdadala ng buhay. Nagdadala ng pag-asa. Amen. Kaya nakikita po natin mga kapatid, His message na the power of God's Spirit upon it to quickening the word of the heart or the word to the heart of our hearers. At ang sinasabi doon, ano yung sabihin ng quickening? Nang ang Panginoon ay magpahayag, bawat salitang narinig ng tao, nararamdaman nila na hahatik ng lakas ng buhay ang pag-asa sa kanilang Diyos. Talagang may katabi mo, kaya kapag salita. Kapag nagsalita ka ba, ay nakapagdudulot ng kasiglas. Kapag ba tayo may nagsasalita, ay nakapagdudulot ng buhay. Kapag tayo ay nagsasalita, nakapagbibigay pa tayo ng inspirasyon. At isang pagkagalit tayo, iba na sinasabi natin. Di ba? Minsan parang hindi na nakaka-inspire. Tanong ka pa rin mo, talaga nakaka-inspire yung mga salita mo. Di ba? Pero ang Panginoon, inende po. Bakit siya hinahanap ng napakaramura? Bakit kung saan siya pumunta ay sinusundan siya ng napakaraming tao sapagkat naramdaman nila na may taglay na kapangyarihan ang bawat mensahe. Amen? Kaya ano sinasabi dito mga kapatid sa John chapter 7 verses 2-18, sumagot si Jesus, hindi amin ang iniaaral ko kundi siya nagsugo sa amin. Magkakalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos kung ang iniutos ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako sa ganang aking sarili. Ang nagsasalita ng sa ganang kanyang sarili ay naghahanap ng parangal. Ngunit tapat at matuwid ang sino naghahanap na matupad o maitaas ang pangalan ng nagsugo sa kanya.
Eh, bakit po? Kasi minsan yung galing ng pagsasalita, minsan magaling yan eh. Di ba? Minsan ang dami lang sinabi, pero wala kang natandaan. Na parang hindi niya nakatagpo yung yung hinahanap ng ating puso. Umalis ka, malungkot ka, yun naman pala, pagpunta mo sa gawain, kung malulungkot din. Lahat ng ipapahaya, nakakalungkot din. Eh, ba? Di mo mga kapatid, aalis ka ng bahay, makikipagkwentuhan ka na gusto mong malibang dahil nagkaroon ka ng takot. Ano po naman nakakatakot yung magkwentuhan? Pero na parang hindi nakatagpo ang hinahanap mo sa iyong buhay. Pagkakabing katabi mo, nung makinig ka ng salita ng Diyos, ay kinatagpo ng Panginoon ang hinahanap ng puso. Ang hinahanap ng buhay mo. Amen? Taas na kamay din natin makinig ka ng salita ng Diyos, kinatagpo ng Panginoon ang hinahanap. Amen? Naaalis ka ng bahay para mayroong kulang sa buhay mo, pero pag narinig mo ang salita niya, uuwi kang punong-puno at masaya ang buhay. Ganon ang salita ng Diyos. Kaya sa katabi mo, kaya huwag ka mag-a-absent. Pagka umuulan na, konti nga dito ba naman sa inyo, bumabaka-baka na ngayon. Pero kahit baka-baka yan, patuloy kang makinig ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagat ang salita ng Diyos ang ating buhay. Ang salita ng Diyos ang ating pag-asa at ang salita ng Diyos ang tutupad ng lahat ng pangarap natin sa ating buhay. Amen? Ipikita niyo po ang mensahe ng Panginoon ay ano ang tatlong laman ng mensahe ng Panginoon, mga kapatid. The message of Jesus give freedom to the poor. Amen? Ang mensahe ng salita ng Diyos ay nagpapahayag sa tao ng kalayaan na hindi ka mahirap, mayaman ka. Wala pa rin mayaman. Amen? Kaya hindi mga kapatid, lahat ng mga anak ni Yaman Shaddai, ano sinasabi ko sa anak? Happy and prosperous talaga. Wala nasasabing mahirap dahil walang mahirap na anak ng Diyos. So kung ang sino masabi ng mga kapatid ng isang propeta ng Panginoon na sinabi, wala pa kung wala o silang wala pa kung nakita naglingkod sa Diyos na naging hampas lupa. Pati nagkakabi mo. O di ba mga doon niya? Eh wala mo mga pera. Wala mo mga mahirap. Eh pumunta ka nga sa akin, yung mga kaate ko, mga kahayos pa. Nabibigay ng mga kapatid na prayer request na kagawa pa. Kasi kumakaana. Bakit? Sapagkat walang anak ng Diyos na mahirap. Walang anak ng Diyos na hampas lupa. Lahat ng yaman ng Diyos ay ilan niya sa kanyang mga anak. Amen? Anong sinasabi ng salita ng Diyos? Anak, may pag-asa ka. Amen mo ba? Hindi ka mananatiling ganyan. Amen? Anong pangalawa na hati ng salita ng Diyos, mga kapatid? To give freedom to the prisoner. Amen? Nagbibigay kalayaan sa mga nakakinando. E tayo lahat dati, bilang po sa sama ng loob, bilang po sa inggit, bilang po sa utak daw, sabi ni sister, bilang po sa sama ng loob, kahit na nakikita po ba paghihiganti, bilang po sa kawalan ng pag-asa. Amen mo ba? Pero bigyan nyo ngayon, mukhang bilang po pabarito. Wala. Bakit? Sapagkat ang tao ay nakinig ng salita ng Diyos, pinalalayan ng Panginoon at inilalabas sa akin ang pag-ibig ng Diyos. Narinig nyo ngayon, pwede na kayong tumawa kahit walang papera. Hindi ka mukha naman, pagka walang pera, walang tumawa. Hindi naman, walang papera-pera. Ewan ba? Noon, pagka walang pera, nakabilang mo saan? Bawal mag-ayos. Bawal ang nakapiti. Bawal ang mga nasa magandang mood. Pagka walang pera, nagkakaganda. Ewan ba? Amen. Pero ngayon, hindi mo na malaman kung may pera o wala. Bakit? May pera sa wala. Di ba? Masaya. May pera sa wala.
ayos na ayos ang itsura. Pero sa wala, nakapapaligo. Nakapag-ayos ng sarili. Bakit? Sapagkat alam mo na kapag lumapit ka sa Diyos at hiningin mo ang pangkailangan mo, ipuprovide, darating ang tulong ilawan ng Diyos. Amen? At ang pangatlo natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, give freedom to oppress. Ano ang ibig sabihin ng oppress? Yung sinisil, yung inaalipin. Amen? Kita niyo po mga salita, ayaw ng Panginoon maalipin ang kanyang bahay. Kaya ginawa niya, pinalaya niya. Tayo sa buhay natin noon, ang daming umaalipin sa akin. Pagkas ng dati ang katakutin. Ha? Taas na kami dati na ako kayo ng asawa. Meron ba? Ngayon, sige na kung saan ko gusto. Diba? Pag hindi nga ako uwi ng 3 araw, Lord, hayaan niyo na maliwan ang gusto nang hindi na makauwi. Hindi naman gano'n po. Ano ba? Para mawala ng problema, hayaan na. Ano ba? Ayaw ng Panginoon na tayong sinisiin. Kaya nakita niyo ang Panginoon, siya ang tagapagtanggol sa mga taong inaanap. Kaya nung sabi niya, wala sa inyo ang pag-iganti. Ako ang mag-iganti para sa inyo. Amen. Tarapakan natin ng Panginoon. Kaya sa kayo mo, kita mo, nung makinig ka ng salita ng Diyos at pakinggan mo siya, na kahit minsan ang hirap-hirap na sinasabi ng Diyos, di mo ba ay magpatawag ka ng mga tao na natin sa iyo? So, hirap mo. Ano ba? Yung kalimutan mo na yung utang na malaki ang utang sa iyo, ang hirap mo. Ano ba? Pero tingnan mo ngayon, ang lahat ay lalagay mo na sa kamay ni Lord. At yung taong hindi nakakabayad sa iyo at ang panalangin mo, hindi po din ni Lord. Kundi ang panalangin mo, Lord, pagpalaan mo siya para makabayad siya sa akin. Amen? Kaya nakita po natin, mga kapatid, when God called, mga kapatid, He equipped the messenger with the Spirit. Kaya nakita niyo po, katulad ng Panginoon, ang bawat naghahayag ng salita ng Diyos dapat ay may buong ating na pag-asa. Amen? E saan ka ba nang makita? Halimbawa, kung nag-preach sa inyo, pagdating ko dito sasabihin ng preacher, Brad, bakit po medyo nalika, naglakad lang po ako. Umalis na ako sa akin, wala ng pagkain ng aming pamilya. E patatayo din ko ba, Brad? Amen po ba? At pagkas yung nag-preach niya, alam niyo po, 3 buwan na po kami naputulan ng kuryente. At nangihilaman po kami ng tubig sa kapitbahay dahil naputulan din kami, nagnawasan. Kung patatayuin mo, ang mensahe ng dahil ba? Pero hindi po ang Panginoon, dahil alam niya ang inanay ng kanyang bayan, bawat lingkod niya na tinatawag niya para tumayo at pagkahayag ay ine-equip niya. Pinupustos niya ng banal na Espiritu upang maibatid sa tao ang mensahe ng Diyos na tayong lahat ay mahal niya, pinagmamalasakitan niya at importante tayo lahat sa Kanya. Amen? The Holy Spirit goes to the messenger whoever God sent him. Hindi po, no? Tingnan si Brother na kahit may hirap na po siya magsalita ngayon. Pero pagka nakapagsalita siya mga kapatid ng isang malinaw, palakpakan yung mga tao. Sapat ang mensahe na galing sa Panginoon ay may kapangyarihan, nagbibigay kalakasan sa bawat araw. Ewan ko lang po sa iba, bakit nakakaya nilang umabsent sa pakikinig? Bakit ay pagpapalit ng iba ang gawain ng Panginoon pagsisimba sa ibang bagay, kaya ito tayo kumukuha ng lakas ng pag-asa sa salita ng Diyos. Amen? Kaya lang sinasabi na second in Jesus' personal claim, he claimed that he is the Messiah. Nang ang Panginoon ay nagbasa at ang binasa niya ito, sinabi niya na siya ang Mesiyas. Amen ba? Kaya sabi niya naganap
ang salita ng Diyos sa araw na ito. Sa araw na ito. Bakit? Sapagkat lahat ng bagay ay gusto ipaalam ng Diyos sa mga tao. Amen? Kaya yung araw na yun, ang pagkakataon ay binigay ng Diyos para sabihin sa kanila na nasa harapan nyo ang Mesiyas, ang magliligtas sa inyo. Amen? Kaya talagang sabi sa John chapter 11 verse 25, sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay ng buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ang buhay. Sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Ang sabi ng mga kapatid, pinaniniwalaan niyo ba ito? Ang sabi nila, opo Panginoon, sagot nila, nananalig ako sa inyo, kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, at naisilang paparito sa sanlibutan. Kita niyo po. Taas ang kamay dito na hindi mo nire-reject si Lord. Na anumang sitwasyon sa buhay mo dumating, kinatatanong sa Kanya. At lahat ay pinaniniwalaan mo mula sa Kanyang pangako at masaya. Alam niyo po kapag meron tayo may pinaniniwalaan na sinabi ng Diyos, nire-reject natin siya. Kapag may mga utos siya at ginagawa sa atin na hindi natin sinusunod, ay nire-reject pa rin natin siya. Amen? Kaya talagang sinasabi dito mga kapatid, ito ang nais ng Panginoon ihatid sa atin, maniwala tayo sa Kanya, manalig tayo sa Kanya ng lubos. Taas ang kamay na nananampalatayang matibay kay Lord. Alam niyo po yung pinipilan ng Diyos sa atin. Na sa bawat sandali ng ating buhay na pinagdadaanan natin, check niya sinusukat kung tayo naniniwala sa Kanya. Eh bakit po yung mga alagad niya kasama niya sa bangka? Diba? Ines nila ng Panginoon. At sa habang ang Panginoon nandun sa dulo ng bangka at natutulog at nakaunan, dumating ang malakas na unos at ang malaking alon na halos katapunan na sila at lulubog na sila. Amen? Kita niyo po ang tao pag nahanap sa matitinding hamon ng buhay, nakakalimutan niyang kasama niya ang Diyos sa Panginoon. Sabi ko sa katabi mo, bandaan mo, hindi ka iniiwan ng Diyos. Kasama mo siya. Amen? Kaya natin mga kapatid, tingnan niyo po, nang dumating ang malakas na unos, parang ordinaryo ng si Kristo at tingin nila. Ano ginawa ng mga alagad? Iupasan mo na mapaginising. At ano sabi? Ano? Binibaan tayo. Nalulog na tayo. Ano sabi ng Panginoon? Sinaway niya ang hangin at pinanatag ang kalagayan. Nabutas sila. Natakot sila. At ano nilalap ng Panginoon sa kanila? Nasaan ang inyong pananalig? Kaya sabi mo, pag dumaan ka sa matitinding pagsubok, huwag ka matatakot. Kapag dumaan ka sa paragulo ng pisi ng buhay mo, umapit ka sa Kanya. Bakit? Kasama natin siya. Sabi 1+1 equals 3, God is with us. Pero minsan, wala ang Diyos. Parang sinasabi natin, Lord, nasaan ka? Narito ako sa mga ipin na sitwasyon na aking buhay na hindi kita nararamdaman. Paano makakakilos ang Panginoon para gumawa ng himala kung hindi ka totoong nananalig sa Kanya? Kaya pinagin po yung babae nilulubot na karang gospel. Napakinggan lang niya sa mga taong daan na nagtutog kay Jesus. Pero tinanggap niya sa puso niya ang hindi niya akalain kung paladadaan ng Panginoon sa nilalagyan niya. Kita niyo ang Panginoon? Alam niya kung sino ang naghihintay at nangangailangan ng tulong. Amen? At alam niyo mga kapatid na dumaan ng Panginoon, sinikap niya na siya makalapit. Gumapang hanggang sa ang sabi niya sa puso niya, malipo ko lang ang laylayan ng gamitin ka, galing na. Matutusin, bakit pa pinansin ng Panginoon niya? Bakit? Kasi ang dami-dami na nilalakad ng Panginoon, ang dami-dami ng mga tao, gumapang sa Kanya, kumakapis sa Kanya, humingi po sa Kanya, pero
pero walang kapangyarihang lumalabas sa kanya. Pero nung matapat siya doon, hinanandun yung babae nilutugo, ito ang Panginoon. Hinanap-hanap, sabi niya, sino ang huli po sa akin? Bakit? Dahil dami humili po sa kanya. Pero walang kapangyarihang lumalabas mula sa kanya. Pero nang isang babae humili po sa kanya, may lumabas sa kapangyarihan dahil ang humili po sa kanya ay may pananampalataya. Kaya sa katabi mo, gusto mo dumating ang mga kaibigan. Gusto mo ba mapagtagumpayan ang lahat ng mga pagsubok o pinagdadaanan? Gusto mo ba matupad ang mga pangarap mo sa buhay? Huwag kang mawawala ng loob. Mientras humihigpit ang sitwasyon, lalo mong higpitan ang pananalig sa Diyos. Sapagkat siya nagsabi, walang mahirap sa akin at wala, sabi niya, lahat ay kaya kong gawin. Kaya mga kapatid sa ating buhay, kita niyo po, maski sa atin, nagsisipa tayo ng buhay. Alam niyo kung sino yung nananampalataya. Maski ngayon sa lumalo dito, alam niya ang may totoong pananalig sa kanya. Dahil naman ang hingi natin sa hapon ito, uuwi tayo, pinagpala, uuwi tayo ang swerte. Amen? Kaya ano sinasabi ng Panginoon, mga kapatid, the third sin was the people declining in response. Na ang Panginoon, mga kapatid, ay nangungusap at nagpapay ng salita ng Diyos. Sa una, umanga sila. Ano sabi nila? Sakto mo kayo ng pagkagaling ng magsalita. Saan tayo nagkarunungan yan? Hindi mo ba? At kung pangalawa, nung tumatagal-tagal na ang Panginoon, ay, saan tayo nagkarunungan yan? Wala kami ng karpintero. Hindi natin ang kalusan, ang galing na magsalita, sumasa kanya ang Diyos. Hindi. Kung ano-ano mga pinagsasabi niya. Di ba ang nanay niya si Maria? Di ba ang tatay niya si Pedro na karpintero na? Sana makuha na kapangyarihan niya at karunungan. Ganun pa. Pangapusgan. Amen? Sa halip na maniwala ay ano? Sinuri pa ang Panginoon. Amen? Kaya kasi sinasabi mga kapatid, noong una, they were impressed. Amen? Na-impress kasi po sa salita ng Panginoon. Pero yung pangalawa, they began to question. Amen ba? At ang pangatlo mga kapatid, they demanded proof. Ako na yan mo nga. Yung mga sinasabi ko, sa halip na maniwala, ay nag-aalindan sila. Kaya ganyan po mga kapatid, yung sabi ng Panginoon, meron siya isang pinuntahan. Ang gusto ng Panginoon, lahat ng himala at pagpapalang tinanggap ng mga pinanggalingan niya ay makinabangin ang sarili ng bahay. Amen? Bakit? So, pag gusto niya pagpalang ng bayan, pero wala siyang nagawa at walang tinanggap ang sino man, pero walang naniniwala. Tapos kung may naniniwala, may ayaman ka. Tapos ang babae para nabigyan nilo ng kalakas ng kalusugan ng katawan at bibigyan ka ng mga buhay. Kaya may kang kasi mga buhay mo, makaligapan. Di ba? Naka-expose kung ano mga nakasaksa. Di ba? So, yung mahabang buhay, nakagawa ka pa, di ba? Pupunta ka pa rito, mag-praise ka doon ka. Rito na may mahabang buhay, at magkaroon ng kasal. Kaya dapat patuloy tayo sa relationship. Kaya ba? Sabihin ng Lord, bigyan ko ng mga pagkakunan ng mga sigla, kalakasan, napapagiging ko pa po ako sa inyo, malinaw ang isip ko. Kasi maraming tao makabang buhay, pero hindi na niya na kung sino ang kung saan bahay niya, kung saan siya nakapila. Di ba?
sa mga anak, sino ba kayo? Ano klase ng buhay? Di ba rin ang ka na nito? Huwag kasi naman hindi mo nalalasap ang kagandahan at kabutihan ng Diyos. Taas ang kamay, naniniwala ka lahat ng ako mo pagpapalain. Magkakaroon ng magandang buhay, mga anak mo. Di mo ba? Lagi yan at wala. Kasi hindi ba magawa ang Panginoon ng walang totoong nananatin at nananampalataya sa Kanya. Kahit sabihin pa natin sabihin, Lord, at magyayangkan ako, at sagutin, kailan kaya? Wala na. Diba? Anong sabi ng Panginoon? Kung kayo nananalig, sabihin nyo sa bundok na ito, lumipat ka sa dagat, ito'y lilipat. Dahil ang lahat ng bagay ay nakagyayari sa tao may pananampalataya. Diba? Wala sa kamay, bagay na nagkakatubig, mapapataas na muna. Ha? Abay, tignan mo na kung gano'n mataas. Ano ako sa yung sila sa buong ng simba? Diba? Tignan mo na at paniwala na. Amen? Nasagin mo na sa pagtapat mo sa bahay mo, ako lang ako, magaling. Yan, ito. Bakit po, sa pagkapangyayari ito may pananampalataya. Kung sasabihan ko, ay nakaya ko tuloy itong ilog na ito. Ay, matutuloy yan. Po ba? Lagi na kami pinatama. Pero tingnan dito mga kapatid, ang Panginoon ay nagtaka. Sapagkat namangha sila, pero walang naniwala sa Kanya. Kaya ano sinasabi dito mga kapatid, ang sabi sa John chapter 4 verse 48, hanggang hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Hanggang hindi tayo nakakakita ng mga kababalaghan, kailangan ko maniwala ko sumasayaw ang araw. Amen? O kaya na nakita mo ang buwan ay lumapit sa earth. Doon ba, tingnan mo na nakakaligiran. Tingnan mo ang hangin sa dagdagan, hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo, tingnan mo yung mga planeta sa kalawakan. Hindi nagkakapagdapat-gap. Amen po ba? Abay, marami ka makikita na ang Diyos ang lahat ng lumikha at gumawa ng bagay. Amen po ba? Kaya na sinasabi mga kapatid, sa panlima, sabi ito mga kapatid, the fourth sin was the people painful rejection to Jesus. And then kaya sabi ng Panginoon, walang propeta pinaniwalaan sa sarili niyang bahay. Kaya namin po tingnan yung mga pari, ayaw nila nakasal sa lugar nila. Gusto nila mas malayong lugar. Kita niyo po, mas isa buong sambahayan natin, ang hirap-hirap tumayo na, ako'y propeta ni El Shaddai. Pero sabihin siya, ano sisiraan na nanay ninyo? Pangarap, pero siya ko lang sa pangarap. Po, siya nagsasabing, huwag ba tatakot, pero kung may nangyari siya, walang takot katakot. Hindi mapalawalaan. Di ba nangyari na rin yan? Sa ating buhay, ang una natin nakalala si El Shaddai. Kasi yung mga asawa pa, naghahanap ng ipak para itakin yung asawa. Po ba? Bakit? Sapagkat walang propeta kinilala sa sarili niyang bahay. Amen? Sabi niya isang kaibigan ng parang ko, yung maasal sa akin, siyempre, kilala ka ito, kilala yung pamilya na. Di ba? Siyempre, kung tumayo ka nga naman sa harapan ng mga babae, di ba kami tumayo doon sa sabi ko na, kaya ba niluwala siya? Ako, napakakita ko. Ba? Kaya hindi mo maakalis sa akin ng Panginoon, mas mabuti pa nila sa ibang lugar tanggap na tanggap siya. Alam mo kung ng probinsya, kung tawag ng probinsya, sarap magmahal ng mga kapatiran sa probinsya. Sige lang, kailangan. Ba? Doon ka, di ba? Sa lugar mo. Iyan yung magnanakaw ng malagay. Dito sa akin. Parang sinasabi na, magpapamato pa kayo. Ipagkakain pa pa kayo. Po ba? Kaya nga yung sinasabi ng Panginoon dito, prophet is
settled in his hometown. Amen ba? Kaya ano nangyari? No miracle performed. Walang himala tinanggap ang kanyang mga kababayan. Pero siya ay handang magbigay ng mga himala at kababayan. Amen ba? Walang niniwala. Kaya sabi sa niya, chapter 3, verse 36, ang nananalig sa anak ay may buhay na walang hanggan, ngunit ang hindi mapapatid ay kumitiwala. Sabi ng mga kapatid sa ating pinag-aaralan, ngunit ang hindi ay tumatalikod sa anak. Hindi ang may mabasa. Ewan ba? Kaya ang sinasabi ng Panginoon ito, yung hindi nananalig sa Kanya, kaya ko ito. Tatalagusin. Kahit magsalita ng maganda, pag hindi talaga niniwala sa iyo, ma-effect ang lahat ng bagay. Kaya sa matabi mo, huwag ka naman sa iba. Pwede ka maintindihan. Ewan ba? Kasi kaya talaga gawin mo, hindi maniniwala na yan. Ano na importante, ipakikalanan natin sa mabuhay na ito. Nagbago na nga yan si sister. Ay, hindi nakamukha ng dati, puro bunganga niya na rin. Amen? Ano mapapakita? Hindi ba lang nangyari sa buhay? Amen? Kaya ano sinasabi mga kapatid, bilang pamuli sa ating pinag-aaral, the Pepsi was the people through spirit. Amen? Nakita ng Panginoon kung ano espiritu ang nasa tao, nasa kanyang mga kababayan. Bakit? Pumapasok ng sinagoga, pero wala sa mga ugali. Pumapasok ng simbahan, pero mga panulit tao. Amen? Nakikinig ang salita ng Diyos, pero mga pamitas. Kung mag-degree, hindi na pinumasok ng Mano sabihin nila, maaaring pinasihan siya ng kapangyarihan ng Diyos. Pero di ba sinabi nila, si Maria. Ang tatay nila, pero siya. Kaya alam namin na yung gumawa ng lamesa, masilya. Paano nakaroon niya? Paunayan mo. Alam mo sa Panginoon, hindi namin pwede siya tao. Kahit wala siyang alam, wala siyang pinaralan, walang imposible si Diyos. Kaya siyang bigyan ng pangyarihan, niyaman siya dahil ang karunong. Eh, di ba? Kaya sa pagkain mo, huwag ka na mag-judge ng kapwa. Huwag ka naman ng manunod. Pag nakita mo yung kapit-tao na pagawa ng bahay, thank you, Lord! Bago na bahay nila. Inisip, saan ka yung bahay kayo kanila? Ang sasabihin pa, patulayan mo ako saan galing pinapagawa niya ng bahay. Wala na may hanap buhay. Wala pang may malas. Mahal yun, may ginamit ang Panginoon sa kanila. Ewan mo ba? Kaya sa pagtabi mo, huwag ka ng pasok ng simbahan. Pakunayan mo na ikaw nga ay pinatutunan sa simbahan. Huwag ka lang atin ng prayer meeting. Pakunayan mo na may natutunan ka sa salita ng Diyos na ating pinapakita. O taas ang kamay dito na nagbabago na ugali, gumaganda na. Eh, ano ba? Kasi kapag talaga niya, ano ginagawa natin? Di ba? Bakit tayo nagpunta dito?